Dinipensahan ng Department of National Defense ang pananatili ng mga sundalong Amerikano sa Mindanao. Pero panawagan ng ilang militanteng grupo sa Mindanao, tuluyan ng paalisin sa bansa ang tropa ng Amerika. May report si Tina Panganiban Perez. Kaya yung mga special forces, they have to go. Mas lalong iinit. Makakita ng Amerikano yan, patayin talaga yan. Kukunan ng ransom yan, patayin. Ang pangambag ito ni Pangulong Rodrigo Duterte, malabo raw mangyari. Yan ang sabi ng kanyang National Defense Secretary nang humarap sa House Committee on Appropriations para ipresenta ang panukalang budget ng DND sa susunod na taon. Yung mga fears ni Presidente na they might be subject to reprisals by the Muslim is a little bit hindi siguro mangyayari dahil nasa kampo lang sila. And they do not go out of the camps naman kung mag-isa lang sila, kung di may kasama silang mga tropa natin or they're also armed. Let us remember, Your Honors, that these people are also combatants. They are not civilians that are subject to kidnapping by the terrorists. Sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, binibigyan ng access sa mga tropang Amerikano sa 5 base militar sa bansa. Ayon kay Lorenzana, may 107 US troops sa Mindanao ngayon. Nasa Camp Navarro lang daw sila sa Zamboanga. Nagkakandak sila ng limited civil military operations within the area in conjunction with our military personnel, armed forces. But the bulk of their job is to manage yung kanilang assets diyan sa Zamboanga City. They have 2 systems that are providing intelligence, surveillance, and reconnaissance to our troops in Mindanao. Pero tanong ng mga mababatas kay Lorenzana, kailangan ba talagang nasa Pilipinas sa mga tropa ng Amerika? Kaya sila nandyan dahil wala tayong capabilities na yung ang ginagawa nila ngayon. I think we requested them to stay behind there to manage to provide us with the ISR, tinatawag ng ISR, intelligence, surveillance, and reconnaissance, because they had this equipment. But we may be able to solve that problem in the near future because we are procuring the same capabilities from other sources. Ang ilang militanteng grupo sa Mindanao, nagsagawa naman ng pagkilos para suportahan ang pagpapaalis sa mga tropa ng Amerika. Naming mangyari na ang panawagan ni Presidente Duterte na pagpapaalis sa US troops sa Mindanao ay mangyaring maging buong Pilipinas po. Tina Panganiban Perez, GMA News.